From shortness of breath to chest discomfort to high blood pressure to diabetes, we often talk about the obvious sign that the heart may be in trouble. Is it possible the presence of sexual dysfunction can be one of the earlier signs of heart disease? But sometimes, the first warning sign does not appear during exercise. It appears in the bedroom. Meron bang mga gamot na pwedeng mag-contribute sa sexual dysfunction? For many people, it is a private concern, something difficult to admit and often misunderstood. Connected, sir, yung ating heart sa sexual dysfunction. So yun, sir, yung importante, sir, na kung parehas kayo maligaya pagkatapos, sir. Ayan. Welcome to this episode of The Heart Speaks. Na-stroke na ako last month eh. Kailan po ba ako pwedeng bumalik sa kwarto, sa kama? Healthy living can translate to healthy loving. So let's talk about the questions many are afraid to ask, but sometimes what happens in silence may be the heart's way of speaking. Welcome to The Heart Speaks! Ang paboritong podcast para sa inyong puso. This is Doc J. Dam. Welcome to episode 6. Hindi po kayo nagkakamali. I said sex because we will be talking about pagtatalik, sexual dysfunction, and anything that relates to the heart. And for this particular episode, very special episode, we have tapped a cardiologist and also a well-respected leader, Vice President of the Angeles City Medical Society. So please welcome Dr. Hill Alfonso. Hill, welcome to The Heart Speaks. Thank you, Dr. Donnie. For this evening, I think we'll be talking about yung mga patients natin who will have difficulties. Yan. So mga questions and answering natin yung mga merong problems sa sex. Yan, exciting. And so for those of you, the loyal listeners of The Heart Speaks, sigurong tanong nyo is, ano bang kinalaman ng sexual dysfunction sa ating puso? So Hill, in very simple terms, can you let us know how related is sexual dysfunction and heart health? Yes, correct, sir. So, for heart health, sir, connected, sir, sa sexual dysfunction. Kasi most of the time, ang problem ng patients is nagkakaroon ng erectile dysfunction. And the problem there is usually yung mga blood vessels. Yan, affecting from the heart, going to dun sa mga private organs yan ng patients. Yan. So, connected, sir, yung ating heart sa sexual dysfunction. So you mentioned something important, the blood vessels. And tayo naman mga cardiologists, alam na alam natin yan, di ba? Pag barado yung ugat sa puso, now you are seeing blood flow to your genital or your private organ can affect its performance. Yes. Tama? Correct, Okay. sir. So, ang problem kasi dun, sir, is usually sumisikip yung mga ugat. Yan. So, specifically yung mga blood vessels. So, yung blood vessels kasi sa private organs, ganyan, is mas maliliit yung mga yan kumpara dun sa mga blood vessels na nakikita natin sa heart. Kaya usually, konting paninikip lang dyan, mas makikita natin mas maaga nagkakaroon ng symptoms, sir. Yan, na nagkakaroon ng sexual dysfunction. Okay, and in your long history of cardio practice, Hill, how often is it that you encounter patients who will complain of sexual dysfunction? Nabi-bring up ba yun sa discussions niyo? Oh, actually, sir, pag ganyan, mga medyo very private na mga matters na gano'n. Kung minsan, medyo may konting nahihiya yung mga patients, ganyan. Kaya most of the time, pag may kasama sila, lalabas muna. Tapos babalik ulit. Yung patient, sir. May pahabol, Doc. Oo, sir. Diyan ka munahan. Okay. Usually ganun, sir. Yan nila, yung technique nila, sir, sa kunya, meron lang nakalimutan ko lang tanong, ganyan, parang ganyan. Yeah. Yes. So, tapos doon nila, sir, we brought up, sir, sa atin yung mga concerns nila about mga sexual And the dysfunction. reason why I ask you, Doc Hill, because I'm wondering, is it possible the presence of sexual dysfunction can be one of the earlier signs of heart disease? Yes. Actually, sir, parang nga sabi natin kanina, parang mas maaga siya nakikita. Yan. No, kasi nga, dahil mas maliliit yung mga blood vessels. Yan. So in short, para siyang warning sign. Yan. So kung
nagkaroon siya ng sexual dysfunction or erectile dysfunction, ganyan, pwedeng isang reason na to para kailangan magpa-check up na yung patient. Yan. Kasi baka meron na siya nag-develop, sir, na heart problem, sir. Ayun. Okay. Since you're saying these patients, no, they need to see the doctor, no? Para lang well-informed sila, sino ba yung mga uri ng pasyente na mas prone na magkaroon ng sexual dysfunction? Yes, yes, sir. So dahil, sir, blood vessel ang problem natin, sir, yan, sa mga erectile dysfunction or sexual dysfunction, madalas connected, sir, sa heart problem, kaya yung mga risk factors nila connected din. Yan. Okay. Kaya, sir, usually, yung mga patients na merong hypertension, yan. High blood. Yes, sir. Ano pa? Patients, sir, na may diabetes. Yan. Yung mga patients, sir, na naninigarilyo. Yan, Smokers. smoking. Yes. Yung mga matataas ang cholesterol. Dyslipidemia. Okay. Oh. Patients, sir, makikita rin natin sa mga obese. Okay. Yung mga sedentary, yung hindi masyadong gumagalaw, sir. Saka yung mga patients na parating may stress. Okay, sir. Wow. You know what? I just realized all the things you've mentioned are exactly the same risk factors for heart disease. Yes, No? sir. Yes, sir. Correct, sir. Connected talaga, sir, yung sa heart disease and erectile dysfunction, sir. Ang ganda siguro kung merong pag-aaral, no? Looking at the co-prevalence, no, of sexual dysfunction and heart Correct, disease. sir. No? Correct. Ewan ko, So- pwede mo bang gawin yung study na Pwede, yan? sir. Okay. Bukod sa mga sinabi mong, ito yung traditional risk factors na, meron pa bang mga ibang bagay na pwede makapagdagdag ng risk? Yes, sir. Okay. So, meron din, sir, yung mga tinatawag, sir, ng mga metabolic disorders. Yes, sir, no? So, yung mga patients na merong metabolic syndrome, ganyan, Okay. sir. So, mga patients, sir, na may diabetes, may insulin resistance, yan, Okay. sir. Pwede rin mag-cause, sir, ng ganun sexual dysfunction, sir. Yan. Okay. So, kasama sa metabolic disorder, sir, syndrome, yan, yung mga tumataas ang blood pressure, yan, tulad nga ng may hypertension, those patients na mataas ang cholesterol, sir, tumataas yung triglycerides, mababa yung HDL, ganyan. Patients, sir, tapos nagkakaroon ng mga sakit sa atay. Yan, Okay, mga liver fatty liver. problems. Yan, yes, sir. So, yun yung madalas natin nakikita, sir, sa mga patient. Tapos yung mga, pag nagpa-check up, sir, malaki yung tiyan. Yan. Matambok. Yes, sir. Yan. So, Okay. yun, sir, yung mga madalas, sir, na nakikita natin, sir. Right. And I recall earlier you talked about it being a problem of the blood vessel. Yes. And I did recall you saying endothelial dysfunction, no? In simple or layman's terms, what is endothelial dysfunction? Okay. So, yung endothelial dysfunction, sir, kung natin, sir, yung endothelium. So, sa mga ugat natin, sir, so may mga layers. Yan, Okay. sir. So, yung endothelium siya yung pinaka-layer sa loob ng Okay. ugat. So, pag nagkaroon ng problema doon, so pwedeng mamamaga, sir. Yan. So, magkakaroon ng pagsisikip ng daloy ng dugo. Ayun. Okay. So, pag nagsimula na yun, doon na nagsisimula din yung mga iba-iba't klase mga cardiovascular diseases, sir. Okay. Naisip ko, no, you were saying sumisip yung ugat. So sa ating mga cardiologist, kapag nag-heart attack ka, nagbara yung ugat sa puso, ang symptom nun, chest pain. Yes. So kung sexual dysfunction, ano naman ang possible symptom ng isang pasyente may sexual dysfunction? Oo, sir. So usually, sir, pag sexual dysfunction, yan. So, lalo na, sir, sa mga lalaki, di ba? Nagkakaroon, sir, ng mga erectile dysfunction. So, Okay. hindi na tumatayo, sir, yung ano. Or hirap tumayo, sir. Or hirap na i-prolong na nakatayo, sir, yung ano. Yan. Alright. Yung libido, yan. Usually, sir, mababa yung libido. Yan. So, yung kanilang urge para makipagtalik, yan. May problema Okay. din. Yes, sir. So binanggit mo, napakaganda, no? Kasi ibig sabihin, nawawalan ng gana yung tao. Meron palang medical explanation for that Yes. can hopefully be addressed. Yes, sir. Ayun, napakaganda. And so, speaking of addressing the medical condition, can you share some tips with our listeners? Ano ba mga pwede nilang gawin Yes. to protect themselves, to lessen the chance of sexual dysfunction? Yes, correct, sir. So, usually, ang madaling ayusin, sir, is number one, yung diet ng Diet. patient. Yes. Kayang-kayang gawin naman. Yan. Okay. Okay, sa diet, sir, kailangan bawasan natin yung pagkain ng mga matatamis. Yan, yung mga sugar. Okay. Yan. Ano pa? Okay, number two, yung mga refined carbohydrates. Fine Yan. carbs. Okay. Oo. Number three, yung mga soft drinks. Yan, yung mga drinks. sugary drinks. Yan. Okay. Okay, yung mga processed food, kasama din po yun, sir. Tapos yung mga saturated fats, ganyan. Kasi magdudulot sila dun sa tinatawag nating insulin resistance, saka obesity, ganyan. So once nagkaroon ng gano'n, nagkakaroon ng mga blood vessel dysfunction. Ganyan.
Okay. So, ingat din sir dun sa pag-inom ng sobrang alcohol, alak, ganyan. So, pwede kasi maka-apekto sa atay, yan, dun sa mga hormones na tatawag natin, lalo na yung testosterone. Ganyan. So parang sinasabi ni Dr. Hill dito, totoo nga yung sinasabi nila, no? What you are, what you eat. Yes. Healthy living can translate to healthy loving. Yes, Ah, sir. di ba? Correct. Oo, ganda nun. Oo. Okay. So bukod sa diet, ano pang mga ibang easy to adopt measures for standard Filipino? Yes, okay. So, kasama din actually din sa diet na natin. Kaya na sinabi natin mga bawal, di ba? So, medyo kailangan din sir yung kung anong kailangan mong kainin, ganyan. So, kailangan madaming gulay, ganyan. Prutas, ganyan sir. Yan. So, madaming water, ganyan sa patient. So, huwag kakalimutan din mag-ehersisyo. Exercise. Yan, exercise. Okay, tagtag muna. Yes, oh. So, bago sapalaran yan, okay, kailangan So parang may exercise. warm-up ko muna Yes, before sir, the big correct. event. Ganyan. Okay. Wow, So, okay. simpleng exercise, sir. Walking. Yan, Okay. pwede, sir, yung walking. Ganyan. So, nakakatulong siya hindi lang, sir, sa sexual dysfunction, ganyan, pati dun sa mga endothelial dysfunction. Yan. Yan, okay. Now, we've talked about the lifestyle maneuvers. Siyempre, marami sa mga pasyente mo, Doc Hill, umiinom na ng gamot, no? Yes. Meron bang mga gamot na pwede mag-contribute sa sexual dysfunction? Yes, sir. Oo. So, meron po mga gamot, lalo na sa mga may sakit sa puso, yan, meron po mga gamot na pwede magdulot ng sexual dysfunction. Okay. Yan. Kaya usually, pag meron po kayong nararamdaman na sexual dysfunction or erectile dysfunction, kailangan po magpa-check up agad-agad sa mga doctors. Kasi dahil maintenance na gamot po natin yan sa puso, kailangan po ng pag-uusap natin dun sa doktor sa kanong pasyente, ganyan, para hindi naman po maapektuhan yung puso. Tama. Yes. Okay. And I'm sure maraming pasyente nagtatanong sa'yo, Doc, yung, Doc, medyo kailangan ko lang idagdag to. Pwede ba itong gamot na to? You know what Oo, I'm sir. talking about? Oo, ang tawag nila sir doon, mga blue pill. Yan. Blue pill. Oo. Yan. So, yung mga tinatawag natin doon, yung mga sildenafil. Okay. Yan. Okay. So, pwede naman pag-inom ng sildenafil. Kaso, kailangan magpakonsulta muna sa doktor. Muna. Okay. Yes. Dahil? Yan. Kasi pwede kasi nagkakaroon ng interaction sa mga ibang gamot. Ganyan. Ayun. Pag nagkaroon ng interaction, pwede kasi magdulot ng yung mga madalas na side effect na nakikita natin. Bumababa sir yung blood pressure. Ganyan. So pag nangyari po yun, baka mamaya magkaroon po ng hindi magandang pangyayari po. Actually, since you mentioned that, I'm sure many of you have encountered inatake habang nagkakaroon ng sexual intercourse, no? Because it's an intense activity. Yes. No? So, napaka-importanting reminder from Dr. Hill, no? If you're not sure, open up, ask your doctor first, pwede ba to, Doc? No? Yes, correct, sir. Hindi naman bawal magtanong. Okay. Now, next question. Siyempre, sabi mo, risk factors, most likely nagkaroon ng mga events yan, ng heart attack, ng stroke. Doc, na-stroke na ako last month eh. Kailan po ba ako pwedeng bumalik sa kwarto, sa kama? Anong advice mo? Okay. Yan. So yan yung mga isa sa mga madalas sir na tanong ng mga pasyente natin. No? Oh, Doc, kailan ba ako pwedeng makipag-tarik ulit? Yan. Okay. So usually po, ang una natin tinitignan dyan, yan. So syempre magpapakonsulta ka muna. Ganyan. Tinitignan muna natin kung tinatawag natin okay na ba yung blood pressure mo, ganyan. Wala na bang ibang nararamdaman. So in short, ang tawag namin stable condition. Yan, Okay. stable medical condition. Yan. Pag nakita po namin na okay na kayo, yan, wala pong komplikasyon, bibigyan ka namin ng clearance ngayon, sir. Yan, Okay. para pwede ka na makipaglaban. Yan. Makipaglaban. Oh, sir. Okay. Okay. So, maliban po sir sa stroke, kuminsan sir, yung mga ibang patient natin, yung mga nagkaroon ng heart attack. Heart attack. Yes, okay. Or heart failure. Yes sir. Yan, Yan. okay. Oh. So, pag yung mga nagka-heart attack naman, yan, lalo na, ito yung mga hospital, tapos nag-undergo sir ng procedure. Yes, like yung open heart surgery, yes, angioplasty. Yes. So, pag yung mga pasyente sir na nagka-angioplasty, yan. So, dahil po napaganda na ulit yung blood flow, ganyan. Tapos, napauwi natin, maganda po yung nararamdaman ng patient, pwede na nagbigyan ng clearance. Yan, na pwede na sila sir mag-undergo ng kanilang usual na activities. Okay. Yan. Kaso doon naman po sa mga
magpa-opera. Okay. Yan, yung mga nagpa-bypass ang tawag po natin, sir. Yan. So, kailangan, sir, ng konting pigil muna. Yan, konting abstinence. Yes, sir. Okay. At least kung mapipigilan natin mga 6 to 8 weeks. Ganyan. Okay. So para medyo gumanda lang, sir, yung pagtubo ng buto. Yan, dahil nga ng operahan, sir. Ganyan. Since you mentioned that, no, I think it's very important. Very timely, I believe, cardiac rehab celebration this month. And part of recovery from heart attack is cardiac rehabilitation. Yes, correct, And sir. I think napaka-importante i-explain natin sa pasyente natin. Huwag tayong magmadali doon sa ating usual activities kasi meron namang strategy para makabalik ka doon Correct, safely. sir. Yes, correct. Yan, okay. Agree. Napakaganda. Okay. Most of the time, we've been talking about the male patient. I'm wondering, paano ang symptoms ng isang female patient na may sexual dysfunction? Tao, sir. So sa female naman, sir, actually wala namang erectile sa problem sa female. More of yung kanilang urge sa kayuhan nila, sir. Yung kanilang pagpusa. Ayan. Okay. So, kumbaga, parang nawawala yung kanilang yung pagkagusto nila ng yung intimacy. Yan, Okay. sir, dun sa partner nila. So, mapapansin madalas usually, sir, yung mga partner. Ganyan. Okay. Alright. And you encourage them also to open up to the Yes. doctor as well. Correct, sir. Okay. Great. Okay. So we've been talking about sexual dysfunction in the heart. Napakaganda. And we started out telling the listeners of The Heart Speaks, no, it's also a blood vessel problem, no? Yes. Kulang ng daloy, dugo, maskip ang daloy, no? And that can affect your performance in the bedroom. So, for all our listeners of The Heart Speaks, if there's one thing about sexual dysfunction that you want them to remember, Dr. Yes, sir. Hill, what would it be? Okay. So, pag hindi na makapag-perform, pa-check up. Yan. Okay, Ayan. magpatingin. So, you always remember, yung sexual dysfunction, connected yan madalas sa heart. Ako naman, ang takeaway ko, simple lang. If you wanna level up, open up. No, napaka-sensitive na issue, pero pwede nating masolusyonan. We just have to be honest about it with our doctor whom we can trust. Okay. And speaking of trust, Hill, alam nyo naman ang mga pasyente natin, they listen to a lot of stuff, no? On the radio, on TV, Facebook, no? I think it's very important, The Heart Speaks here, we talk about information that we can trust, no? Because when the heart speaks, we listen.